Totoong walang pagtataksil ang may sapat na dahilan para gawin ito. Pero may mga pagtataksil na naiintindihan din ng karamihan kung bakit nangyari. At tignan natin ngayon kung ang pagtataksil ba dito sa ating kwento maiintindihan nyo o magagalit kayo. Nako, intense kung intense ang kwento natin for today's video, kaya brace yourselves. Pero kayo ba, 'di ba? Kita niyo sa social media, may mga pagtataksil na naiintindihan ng mga tao kung bakit nangyari. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat mangyari 'yon, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin 'yon na justifiable ang pagtataksil. Nako. Bago natin umpisahan ang kwento natin na ngayon, nako, huwag kayong magtaksil sa akin, please. Hanapin niyo sa Facebook ang Facebook page ng Shop and Style. Ayan po ang itsura ng kanilang page. Paki-follow at syempre, huwag niyong kalimutan na manood ng kanilang mga pa-live dahil baka may magustuhan kayo dyan. Go ahead na dahil nasa Pilipinas pa si Ma'am Rose Puno Perez hanggang August. Kaya marireceive niyo ng mas maaga ang inyong mga pipiliin kung may magustuhan kayo. Go na! Eto na, go na rin tayo. Wag na natin tong patagalin dahil medyo may kahabaan din ang kwento natin pero intense kung intense. Dito lang sa Dear Mamma Mia. Maraming mga pagtataksil ang nagsimula dahil may mga pagkukulang silang nararamdaman. Pero kahit ganon, wala pa rin talagang mga tao ang kumakampi sa mga taksil. Liban na lang kung may nakukuha o may napapala sila mula sa mga ito. Dear Mamma Mia, kung gusto ninyo akong husgahan, hindi ko po kayo pipigilan. Kung sasabihin yung masama akong asawa at babae, tama kayo. Kung sasabihin ninyong wala akong karapatang mahalin, marahil tama rin kayo. Dahil kung may isang taong hindi kailanman nagkulang sa akin, yun ay ang asawa ko. At ako ang babaeng pinili pa ring maghanap ng yakap at lambing sa iba. Hindi ako pinagpalit, hindi ako sinaktan, hindi ako binugbog gaya ng inyong mga letter sender, Mamma Mia. Hindi din ako minura, lalong hindi ako ginutom, at hindi rin ako pinahiya sa iba gaya din ng ibang mga tagapagpadala ninyo ng liham. Sa katunayan, kung may parangal para sa pinakamabuting asawa, malamang isa na siya sa mga unang nominado. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Dahil ang taong pinakamamahal ako, siya rin ang taong pinakamatindi kong sinaktan. 11:00 na ng gabi nang ihinto ko ang sasakyan sa tapat ng bahay. Patay na ang ilaw sa labas. Patay na rin ang ilaw sa halos lahat ng kabahayan sa subdivision na tinitirhan namin. Tahimik na ang paligid. Tanging mga kuliglig at mahinang tahol ng aso lang ang maririnig. Pinatay ko ang makina, pero hindi ako agad bumaba. Nakahawak pa rin ang 2 kamay ko sa manibela. Nakatitig lang ako sa bahay. Sa bahay na halos 6 na taon naming pinaghirapan. Sa bahay na puno ng mga pangarap at mga kasinungalingan. Napapikit ako. Pakiramdam ko kahit anong pabango ang i-spray ko sa katawan ko, hindi pa rin maaalis ang amoy ng kasalanang dala ko. Huminga ako ng malalim bago tuluyang bumaba. Bawat hakbang papunta sa pinto ay parang may nakatali sa mga paa ko. Nang ipasok ko ang susi sa doorknob,
Napansin kong hindi pala ito nakakandado, hindi nakalock. Gising pa siya. Unti-unti kong binuksan ang pinto at gaya ng inaasahan ko, naroon siya. Naupo sa sala. Tahimik. Nakasuot pa rin ng puting t-shirt at jogging pants. May hawak na libro pero alam kong hindi niya iyon binabasa. Parang naghihintay lang siya. Pagkakita niya sa akin ay ngumiti siya. Ang ngiting yun. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat kong alaala, Mama Mia. Hi, mahina niyang bati. Ngumiti ako. Sorry, late na akong nakauwi. Wala yun. Gutom ka ba? Tumayo siya, Mama Mia. Hindi naman ako agad nakasagot. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, may kasama akong ibang lalaki sa isang hotel sa kabilang syudad. At ngayon, tinatanong ako ng asawa ko kung gutom ba ako. Hindi na, nakakain na kami. Mahina akong sagot. Pagkasabi ko noon ay gusto kong sampalin ang sarili ko. Kami. Hindi ko na itinama. Hindi ko na naibalik. Napansin kaya niya? Hindi ko alam pero hindi naman siya nagtanong. Sige, pagtitimpla na lang kita ng gatas. Mahina niyang sabi. Napakurap ako. Wag na. Mainit pa rin naman sa labas eh. Pero pumasok siya sa kusina at naiwan lang akong nakatayo. Hindi ko alam kung bakit gusto ko na lang tumakbo palabas ng bahay. Hindi naman dahil sa nahuli niya ako, kundi dahil hindi niya ako pinaghihinalaan. At yun ang mas masakit, Mama Mia. Parang pinapatay ka ng konsensya mo. Ilang minuto ang lumipas, lumabas siya na dala-dala ang isang baso ng mainit na gatas. Alam mo, mas mabuti talaga to para makatulog ka ng maayos. Ngumiti siya at iniabot sa akin yung tasa. Nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap ko. Napansin niya. Okay ka lang ba? Tumango ako. Pagod lang ako, sagot ko. Lumapit siya at gaya ng ginagawa niya gabi-gabi, hinalikan niya ako sa noo. Napalunok ako. Diyos ko, wag. Wag mo akong halikan. Hindi ako karapat-dapat. Pero bago pa ako makaiwas sa halik niya, Mama Mia, ay bigla siyang natigilan. Halos hindi iyon mapapansin kung hindi ko siya kilalang kilala. Nakita akong bahagyang kumunot ang noo niya. Saglit siyang napapikit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumayo mula sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Hindi rin naman siya nagalit. Ngumiti lang siya. Maligo ka na. Mainit pa rin naman yung gatas eh. Mahina niyang sabi. Baka gusto mo na ring magpahinga pagkatapos. Tumango lang ako pero sa sandaling yun, alam kong may naamoy siya. Hindi ko alam kung pabango, shampoo, o fabric conditioner. Pero alam kong hindi yun amoy ng bahay namin. Hindi yun amoy niya. Amoy yun ng lalaking ilang oras ko lang nakasama. At alam kong napansin niya. Pagpasok ko sa banyo, dun ko lang tuluyang binitawan ang sarili ko. Isinandal ko ang likod ko sa pinto at napaupo ako sa sahig. Napaiyak ako ng tahimik. Pinipigilan kong marinig niya. Hindi ito ang unang beses na nagkita kami ng lalaking yon. At lalong hindi ito ang unang beses na nagsinungaling ako sa asawa ko. Sa loob ng 7 buwan. Oo, 7 buwan, Mama Mia. Naging eksperto ako sa pagtatago.
Kunwari business meeting, team building, overtime, out-of-town seminars, girls' night out. Lahat yun. Mga kasinungalingang ako mismo ang gumawa. At sa bawat pagkakataong lumalabas ako ng bahay, may isang lalaking masayang naghihintay sa akin. Habang ang asawa ko tahimik na naghihintay sa pag-uwi ko. Hindi niya ako tinatawagan kada oras. Hindi niya chine-check ang location ko. Hindi niya ako kinukulit. Isa lang lagi ang text niya. Mag-ingat ka. Love you. At ako ang sinasagot ko, love you too. Habang nasa bisig ako ng ibang lalaki. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang mahinang paghilik ng asawa ko sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya. Mahimbing siyang natutulog. O marahil, baka nagpapanggap lang din katulad ko. Hindi ko alam. Gusto kong hawakan ang kamay niya pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko marumi ako. Pakiramdam ko bawat parte ng katawan ko ay may bakas ng pagtataksil. At wala akong karapatang hawakan ang taong pinakamalinis magmahal. 3:00 ng madaling araw ay nagising ako, Mama Mia. Wala sa tabi ko ang asawa ko. Kinabahan ako. Agad akong bumangon. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko siyang nakaupo sa may dining table. Patay ang ilaw. Liwanag lang ng poste mula sa labas ang tumatama sa kanyang mukha. May hawak siyang isang tasa na sa tingin ko'y may laman na kape. Tahimik lang. Parang may malalim siyang iniisip. Bakit gising ka pa? Mahina akong tanong. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ikaw, ba't gising ka? Naalimpungatan lang ako. Tumango siya. Ganon din ako. Kaya lang, di na ako makatulog ulit eh. Lumapit ako sa kanya. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ko habang hinihila ko ang isang upuan. Bago pa man ako makaupo ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit pa rin ang palad niya, pareho pa rin. Pero ang mga sumunod niyang salita ay parang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa dibdib ko. Sarah, masaya ka pa ba sa piling ko? Mahina niyang tanong. Parang tumigil ang oras. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko siya matingnan, Mama Mia. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, may tanong ang asawa ko na hindi ko kayang sagutin ng kahit na gaano karaming kasinungalingan. At doon ko unang naisip, baka hindi siya bulag. Baka matagal na niyang naaamoy ang pagtataksil ko. Baka matagal na niyang pinipiling manahimik. Dahil umaasa pa rin siyang isang araw, ako mismo ang pipiling bumalik sa kanya. Hindi naman po ako ipinanganak na manloloko. Hindi rin ako lumaki na nangangarap magkaroon ng kabit. Kung may nagsabi sa 23 taong gulang na Sarah na darating ang araw na mag-check-in ako sa isang hotel kasama ang lalaking hindi ko naman asawa, malamang ay sinampal ko pa ang taong nagsabi nun. Dahil noon, Mama Mia, galit na galit ako sa mga taong nagtataksil. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang maghanap ng iba kung may naghihintay namang asawa sa bahay. Hanggang sa ako mismo ang naging babaeng kinamumuhian ko. Nakilala ko po ang asawa kong si Rico sa accounting firm kung saan kami unang nagtrabaho. Hindi siya gwapo sa karaniwang pamantayan ng ibig sabihin ng salitang yun. Hindi rin naman siya mayaman. Pero mabuti siyang lalaki. Gentle siya, Mama Mia. Hindi nagtataas ng boses.
Siya yung klase ng lalaking hindi mo mapapansin na unti-unti ka na palang pinapahalagahan. Naaalala ko kapag umuulan, lagi siyang may dalang ekstrang payong para sa akin. Kapag alam niyang hindi pa ako kumakain, may nakahanda na siyang tinapay na sandwich sa mesa ko. Kapag masama ang pakiramdam ko, hindi niya sinasabi sa akin na kaya mo yan. Ang una niyang sasabihin, umuwi ka na, magpahinga ka at ako na muna ang bahala rito. Hindi siya marunong sa mga matatamis na salita, pero marunong siyang magmahal sa paraan na bihira ko na lang makita. Nung naging kaming dalawa, wala na akong ibang hiniling pa sa Diyos. Pakiramdam ko na sa akin na lahat eh. Sa loob ng 3 taon namin bilang magkasintahan, hindi niya ako kailanman pinagbuhatan ng kamay o pinagtaasan ng boses. Hindi niya ako kailanman pinagdudahan o pinagsilosan ng matindi. Hindi niya ako kailanman kinontrol. Hindi niya ako pinagbawalan na makipagkaibigan. Kapag may lakad ako, ang text niya lang lagi ay, "Ingat ka ha, susunduin ba kita?" Hindi siya seloso. Hindi siya mapang-angkin. At minsan, dun pala nagsimula ang una kong pagkakamali. Nasanay kasi akong hindi siya nagsiselos. Nasanay akong hindi niya ako pinagbabawalan. Nasanay akong isipin na kahit anong gawin ko, magtitiwala pa rin siya sa akin. Nang mag-propose siya, wala kaming mamahaling singsing. Nagpunta lang kami sa tabing dagat 1 linggo ng hapon. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, bigla siyang nagsalita. "Sarah, hindi kita mapapangakuan ng marangyang buhay." Ngumiti ako. Hindi ko naman hinihiling yun eh. Hindi rin kita mapapangakuang hindi tayo magkakaproblema. Tumango ako at sumagot. Normal lang naman ang magkaroon ng problema. Pero may isang bagay akong kayang ipangako sa iyo, Sarah. Huminga siya ng malalim. Tapos nagsalita ulit. Hinding-hindi kita lolokohin. Napaluha ako noon, Mama Mia. Hindi dahil sa ganda ng proposal niya, kundi dahil naramdaman ko ang sinseridad sa boses niya. At habang sinusukat niya ang simpleng singsing sa daliri ko, hindi ko akalaing darating ang araw na ako pala mismo ang sisira sa pangakong yun. Pagkatapos naming ikasal, nagsimula ang tunay na buhay. Hindi pala puro saya ang pag-aasawa. May mga bayarin, may mga overtime, may mga gabing pareho kayong pagod. May mga umagang pareho kayong walang ganang bumangon. Pero kahit ganun, hindi po nagbago si Rico. Mas lalo pa nga siyang naging maalaga. Kapag ako ang may overtime, gigising siya kahit 12:00 na ng gabi para painitan ako ng pagkain. Kapag may sakit ako, lagi siyang nandyan para ako ay alagaan. Kapag nalulungkot ako, hindi niya ako pipiliting magsalita. Tatabi lamang siya sa akin. Hahawakan ang kamay ko tapos sasabihin na, "Kapag handa ka ng magsalita, nandito lang ako ha." Hindi ko alam kung ilang babae ang nagdarasal na magkaroon ng asawang katulad niya. Samantalang ako, hindi ko man lang napangalagaan ang taong ipinagdarasal ng iba. Makalipas ang 5 taon naming pagsasama ay na-promote ako sa bagong kumpanya. Mas mataas na sahod, mas malaking responsibilidad. At dun ko na nga nakilala si Jason. Siya ang bagong regional manager ng kumpanya namin. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Palangiti, magaling magsalita, magaling makisama. Kabaliktaran siya ni Rico, Mama Mia. Kung si Rico ay tahimik magmahal, si Jason naman ay marunong magbigay ng atensyon. Nung una, wala naman akong naramdamang kakaiba sa kanya. Boss ko lang siya.
Hanggang isang araw, habang nasa meeting kami, napansin niyang paulit-ulit kong minamasahe ang sentido ko. Migraine? Nagulat ako sa bigla niyang pagtatanong. Opo. Nako, wag ka munang magkape. Napakunotno ako. Bakit naman? Lalo lang sasakit yan. Pagkatapos ng meeting ay may inilapag siyang maliit na paper bag sa mesa ko. Pagbukas ko, may pain reliever, may peppermint tea, at may maliit pang note. Mas bagay ito kaysa sa pang-apat mo ng kape ngayong araw. Napangiti ako. Simple lang, pero hindi ko maitangging natuwa ako sa atensyon niya. Pag-uwi ko ng gabing yon ay nadatnan kong naghihiwa ng prutas, si Rico. Uy, masakit pa rin ba ulo mo? Tanong niya habang ngumingiti. Natigilan ako. Bakit mo alam? Tinawagan ako ni Lisa sa office niyo. Sabi niya mukhang inaatake ka pa rin daw ng migraine mo eh. Nilapitan niya ako. Tapos may ibinigay. Eto, iniabot niya sa akin ang isang tableta. Binili ko yung gamot na hiyang sayo. Napatingin ako sa gamot. Parehong gamot yun na ibinigay sa akin kani-kanina lang ni Jason. Parehong araw pero magkaibang lalaki. Parehong nag-aalala. Pero hindi ko alam kung bakit mas tumatak sa isip ko ang maliit na note ni Jason. At doon ako unang natakot sa sarili ko, Mama Mia. Dahil alam kong wala pang ginagawang masama si Jason. Hindi pa naman siya nagpapasaring. Wala pa siyang sinasabing kakaiba pero hinahayaan ko nang tumigil nang mas matagal ang isip ko sa kanya. At yun yata ang simula ng pagkadulas ko sa maling daan. Lumipas ang mga linggo, mas dumalas ang trabaho naming dalawa ni Jason. Mas dumalas ang mga meeting na magkasama kami. Mas dumalas ang mga tawanan. Isang hapon habang pauwi na ang lahat ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Medyo may kalayuan kasi ang parking mula sa opisina. May payong ka ba? Tanong ni Jason. Wala. Sabay ka na lang sa akin. Hindi na, may sasakyan naman ako eh. Umiling siya. Sedan yung sasakyan mo. Baha na sa labas, aabutin yung sasakyan mo. Nag-alangan ako, Mama Mia. Kung sasabay ako, wala namang masama. Boss ko siya. At ihahatid lang naman niya ako. Normal naman sa isang boss na mag-alala sa kanyang empleyado, 'di ba? Kasi paano kung hindi ito makapasok bukas? Madedisrupt pa ang operasyon ng kumpanya. Yun ang pinakamalaking kasinungalingang sinabi ko sa sarili ko. Dahil minsan, hindi naman nagsisimula ang pagtataksil sa unang halik. Nagsisimula ito sa paulit-ulit mong pagpayag sa mga sitwasyong alam mong dapat ay iniwasan mo. Noong gabing yun, habang magkatabi kaming nakaupo sa loob ng sasakyan niya, hindi pa naman kami magkahawak kamay. Wala pang pagyayakapan at wala pang halikan. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi sa pagitan naming dalawa kundi sa loob ko, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon, inaabangan ko na ang susunod naming pagkikita. Mama Mia, may hangganan daw ang bawat tao at alam mo kung kailan mo ito itinawid. Hindi naman ito totoong linya. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na malayang nahulog na pala ako. Pero mali, namamalayan mo yun eh. Sa bawat mensaheng hindi mo dapat nire-replyan, sa bawat tawag na hindi mo dapat sinasagot dahil hindi naman na office hours. Sa bawat pagkakataong pinili mong manatili kahit alam mong dapat ay umalis ka na. Hindi ako magsisinungaling sa inyo.
Alam kong mali ang ginagawa ko pero pinili ko pa rin. At yun ang kasalanang hindi ko na mabubura pa. Pagkatapos ng isang gabing sinabay niya ako pauwi, mas naging madalas na ang pag-uusap namin ni Jason. Nung una ay puro trabaho lang naman, hanggang sa unti-unting humahaba ang usapan. Kumain ka na ba? Huwag mong kalimutan na uminom ang ng tubig ha. Baka mapuyat ka na naman yan. Mga simpleng mensahe, mga simpleng salita, pero habang tumatagal, ako na ang naghihintay na mag-vibrate ang cellphone ko kahit nasa bahay ako. At kapag hindi siyang nagme-message, hindi ko maipaliwanag kung bakit feeling ko dismayado ako, Mama Mia. Isang gabi habang nanonood kami ni Rico ng pelikula sa sala ay biglang umilaw ang cellphone ko. Mensahe mula kay Jason. Good luck bukas sa presentation. Alam kong kaya mo yan. Hindi ko na malayang napangiti ako. Oh, napapangiti ka dyan. Magandang balita ba? Napalingon ako sa asawa ko. Nakatitig lang siya. Wala. Tapos mabilis kong binaliktad ang cellphone ko. Biruan lang sa office. Ngumiti naman siya. Okay. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya hiningi ang cellphone ko. Hindi niya tinanong kung sino ang nag-message. Dahil nagtitiwala siya, Mama Mia. At ako, ginagamit ko ang tiwalang yun para makapagsinungaling ng paulit-ulit sa kanya. Makalipas ang isang linggo, naging matagumpay ang presentation ko. Masaya ang buong team. Sir, pa-dinner ka naman dyan. Sigaw ng isa kong katrabaho. Oo naman, sagot ni Jason. Lahat ay sumama, pati ako syempre. Pagkatapos ng hapunan ay isa-isa nang nagsiuwian ang lahat ng mga kasama namin. Naiwan kaming dalawa ni Jason sa parking lot. Congratulations ha. Deserve mo ang mapapuri kanina. Sabi niya habang nakangiti sa akin. Team effort naman yun. Hindi kaya? Ikaw ang bumuhat ng presentation. Napangiti ako, Mama Mia. Matagal na panahon na rin mula nang may taong nakapansin sa pagsusumikap ko. Pagkatapos ay tahimik kaming naglakad. Maya-maya lang ay nagsalita siya. Sarah, pwede bang may itanong ako sa iyong personal na bagay? Sige. Huwag kang magagalit ha. Pero masaya ka ba sa pagsasama ninyo ng asawa mo? Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Hindi dahil hindi ko alam, kundi natatakot akong sagutin ang tanong na yon. Huminga ako ng malalim. Mabuting tao po si Rico, sir. Hindi naman yun ang tinatanong ko eh. Mahal niya ako. At ikaw, mahal mo pa rin ba siya? Natahimik ako. Napakahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ako sigurado sa sagot sa tanong na yon. Pag-uwi ko ng bahay ay nadatnan kong tulog na si Rico sa sofa. May nakahanda na namang pagkain sa mesa. At may maliit na note pa. Congratulations sa presentation mo. Proud na proud ako sa'yo. Alam kong kaya mo yun. Napaupo ako. Hindi ko alam kung sino ang mas gusto kong saktan. Siya ba o ang sarili ko? Napansin kong may maliit na kahon sa tabi ng plato. Binuksan ko yun. Isang relo ang nandun. Simple lang. Hindi mamahalin. May maliit na note din sa loob. Advance anniversary gift ko sa'yo. Napansin ko kasing luma na yung ginagamit mo. Napaluha ako, Mama Mia. Nakalimutan ko. 2 araw na lang pala anibersaryo na naming dalawa. Samantalang ako, hindi man lang ako nakabili ng regalo.
Abala akong maghintay sa mga mensahe ng ibang lalaki. Dumating yung araw ng anniversary namin. Maaga akong umuwi. Nag-reserve pala ang asawa ko sa maliit naming paboritong restaurant. Hindi yun sobrang mamahalin. Pero dun niya ako unang niyaya nung magkasintahan pa lang kami. Habang kumakain kami, ngumiti siya sa akin. Naaalala mo ba? Dito ka unang umorder ng pinakamahal sa menu. Napatawa ako. Kasi akala ko ikaw magbabayad eh. Sagot ko at tumawa na rin siya. Ilang sandali para po kaming bumalik sa dati. Pag-uwi namin ay inabot ko sa kanya ang regalo ko. Isang photo album. Punong-puno yun ng mga litrato namin mula nung magkasintahan pa lang kami hanggang sa ikinasal kaming dalawa. Hanggang sa unang bahay namin. Sa huling pahina ay may sulat akong inilagay. Hindi ako perpektong asawa. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero maraming salamat dahil pinili mo ako. Hindi niya napigilang umiyak at yumakap sa akin ng mahigpit. Sa sandaling yun, Mama Mia, naisip kong tapusin na ang lahat ng kahibangan na nasa isip ko. Buburahin ko na ang numero ni Jason. Magpapalipat na ako ng ibang departamento sa kumpanya. Aayusin ko na ang pagsasama naming mag-asawa. Kaya ko pa to. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Wala pa naman kaming ginagawang masama ni Jason. Yun ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko nung gabing yun. Pero kinabukasan, nagbago ang lahat. Kinailangan naming pumunta ni Jason sa Davao para sa isang meeting dun sa head office. Isang araw lang dapat kami nandun, ngunit dahil napakalakas ng bagyo, ay isinara ang highway pauwi. Opo, Mama Mia, taga Mindanao po kami. Kaya naman kinailangan naming magpalipas ng gabi doon. Magkaibang kwarto, magkaibang palapag. Yun ang plano. Bandang 10:00 ng gabi ay may kumatok sa pintuan ng kwartong inuukup ako. Pagbukas ko, nagulat ako dahil nandun si Jason sa labas. Natatakot ka ba sa kulog? Lalo kasing lumakas ang kulog at kidlat nun, Mama Mia. Napatawa ako. Hindi ah. Ano ba ako, bata? Joke lang. Pwede ba akong pumasok sandali? Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Pero umatras ako at binigyan ko siya ng daan para makapasok sa silid ko. Nagkwentuhan lang kami nung una. Tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa mga pangarap. Hanggang sa naging personal. Alam mo, hindi ka naman siguro manhid. Alam mo naman sigurong matagal na kitang gusto, Sarah. Nanigas ako. Hindi ako nagsalita pero hindi rin ako umatras. Hanggang sa dahan-dahan niyang tinawid ang espasyo sa pagitan naming dalawa. Bago pa man niya ako mahalikan ay nagsalita ako. Mali ito. Mahina akong sabi. May asawa ako. Alam ko. Tumayo ako, pero sumunod siya sa akin. Dapat lumayo na ako. Dapat pinaalis ko na siya. Dapat tinulak ko na siya palabas ng pinto, pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Muli siyang lumapit sa akin. Napakalapit. Hanggang sa bago niya tinawid ang espasyo sa pagitan namin, ay tinawag pa niya sa nakakabaliw na paraan ang pangalan ko. Hindi ko na matandaan, Mama Mia, kung paano nangyari ang lahat. Basta ang natatandaan ko lang, hindi ako umiwas. At nang maramdaman ko ang una niyang halik,
alam kong tapos na ang lahat. Alam kong hindi ko na mapipigilan pa ang sarili ko. Dahil hindi na ito simpleng paghanga. Hindi na ito simpleng pagkakamali. Tinawid ko na ang hangganang pinangako kong hinding-hindi ko tatawirin. At sa gabing yun, hindi lang halik ang naibigay ko sa lalaking hindi ko asawa. Hinaplos ko siya. Niyakap ko siya. Hinayaan ko ring haplusin niya ako. Hinayaan ko ring yakapin niya ako. Hinayaan kong maging isa kami sa gabing yun. Sa loob ng isang motel room. Habang malakas ang kidlat, kulog at ulan sa labas. At pagsikat ng araw, Mama Mia, alam kong nagbago na ang lahat. Hindi na ako yung parehong Sara na umalis sa bahay namin kahapon. Alam kong kahit walang nakakita, kahit walang makaalam, isa na akong babaeng nagtaksil sa asawa ko. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama kinabukasan, may pumasok na mensahe mula kay Rico. Good morning, mahal. Kumain ka ng maayos ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Miss na kita. Ingat ka sa biyahe mo pa uwi. Nang mabasa ko yun ay hindi ako umiyak. Hindi naman dahil wala akong konsensya, kundi dahil pakiramdam ko wala akong karapatang umiyak, Mama Mia. Dahil ang lalaking nagsasabing mahal na mahal niya ako ay hindi alam na ilang oras pa lang ang nakakalipas. Pinili kong ibigay ang sarili ko sa ibang lalaki. Ang sarili ko na dapat ay sa kanya lamang. May mga taong nagsasabing, isang beses lang naman nangyari eh. Pero hindi yun ang naging kwento ko. Kung naging isang beses lang sana, baka madali ko pang mapatawad ang sarili ko. Pero hindi. Pagkatapos kasi ng gabing yun, may pangalawa pa. At pagkatapos ng pangalawa, may pangatlo pa. Hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang beses kong piniling lumingon, yumakap at makipag-isa sa maling tao. Alam kong hindi na yun aksidente. Hindi na rin yun kahinaan, kundi isa na yung malaking desisyon. Paulit-ulit na desisyon. At sa bawat desisyong yun ay may kapalit na unti-unting paggawasak ng lalaking naghihintay sa akin sa bahay. Pagbalik namin mula sa biyahe ay ilang araw po akong umiwas kay Jason. Hindi ako lumalabas ng opisina kapag break. Hindi ako sumasabay sa meeting kung hindi naman kailangan. Hindi ko na rin sinasagot ang mga mensahe niya. Akala ko kaya ko pang putulin ang lahat dahil isang beses pa lang naman. Hanggang sa isang hapon, kumatok siya sa maliit kong opisina. Pagangat ko ng tingin ay si Jason. Pwede ba tayong mag-usap? Nasa trabaho tayo. Sarah, hindi naman kita pipilitin eh. Pero magsisinungaling ako sa'yo kung sasabihin kong hindi kita hinahanap-hanap. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Hanggang sa may pumasok na ibang mga katrabaho namin sa loob ng opisina. Kaya umalis na siya. Mama Mia, alam kong ang kailangan kong gawin ay magbitiw na sa trabahong yun. Lumayo at iligtas ang pagsasama namin ni Rico. Pero hindi ko ginawa yon. Mas pinili kong manatili at ang pananatili ko ang naging pahintulot sa mas malalim pa na kasalanan. Lumipas ang isang linggo, isang gabi nag-message siya. Hindi kita pipilitin, Sarah, pero nasa coffee shop ako sa tapat ng subdivision ninyo. Kung hindi ka pupunta, eto na ang magiging huli. Ilang minuto kong tinitigan ang mensahe. Kaya kong hindi pumunta eh. Kaya ko. Mama Mia, nagbihis na sana ako para matulog. Pero biglang nag-message ang asawa ko.
Hindi daw siya makauwi ng maaga dahil may tatapusin pa siya. Lumipas ang ilang minuto, pabaling-baling lang ako sa kama. Hindi ako makatulog hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na naglalakad palabas ng bahay, papunta sa kotse ko. Hanggang sa pumunta na nga ako dun sa coffee shop na yon. Pagkakita pa lang ni Jason sa akin sa coffee shop ay agad siyang lumabas at agad din siyang sumakay sa kotse niya. Pinaandar niya ang kotse niya. Nauna siya sa akin at sumunod ako. At oo, Mama Mia, napunta na naman kami sa isang motel sa kasunod na bayan. Doon ko nalaman na hindi pala sapat ang konsensya kapag puso mo na ang nagsimulang maghanap ng maling kaligayahan. Mula noon, halos araw-araw na kaming magkasama ni Jason magkatapos ng trabaho. Hindi lang opisina, hindi lang sa coffee shop, kundi sa iba't ibang bahagi na ng sumunod na bayan sa amin. Minsan naghahapunan lang kaming dalawa, dun sa malayo sa amin na. Minsan naman, umaabot pa sa isang motel o hotel room ang hapunan na yon. Pumupunta kami sa mga lugar kung saan sigurado kaming walang nakakakilala sa amin. Unti-unti akong natutong magsinungaling nang hindi nanginginig ang boses ko. May emergency meeting lang. May client lang. Late na kaming natapos sa inventory. May overnight planning lang. Paulit-ulit. Hanggang sa kabisadong-kabisado ko na ang bawat dahilan. At ang pinakamasakit, Mama Mia, ni minsan, hindi man lang nagduda sa akin ang asawa ko. Ni minsan hindi man lang niya ako sinundan. Ni minsan hindi niya hiningi ang password ng cellphone ko. Hindi niya ako inuusisa. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, ang lagi niya lang sinasabi ay mag-ingat ka. Tawagan mo ako kapag pauwi ka na. At ako naman hahalikan ko pa siya sa pisngi at sasabihin kong love you. Pagkatapos ay dediretso na ako sa lalaking matagal ko nang niloloko ang asawa ko para lang makasama siya. Hindi ko pinagmamalaki ang mga sumunod. Pero hindi rin ako magsisinungaling sa inyo, Mama Mia. Oo, may mga gabing hindi lang talaga kami basta-basta nagkikita. May mga gabing nagbubuk kami ng kwarto sa mga hotel na malayo sa lungsod para walang makakita sa aming dalawa. Hindi ko na kailangang ilarawan sa inyo kung anong ginagawa namin sa loob ng motel room na yon. Sapat na sigurong sabihin ko na sa mga gabing yun, hindi lang puso ko ang pinagkanulo ko, kundi pati ang mga pangakong binitawan ko sa altar ng simbahan. At sa bawat pagkakataong umuuwi ako, pakiramdam ko ay mas mabigat ang katawan ko kesa nung umalis ako. Alam kong hindi yun dahil sa pagod ko, kundi dahil yun sa konsensya. Isang Sabado ng gabi, umuwi ako ng 12:00. Pagbukas ko ng pinto ay naabutan kong nakatulog na ang asawa ko sa sofa gaya ng maraming gabi. May ilaw pa rin sa sala. May kumot na nakatabing sa kabilang upuan. May 2 plato sa dining table. At ang ulam, yung paborito ko. Hindi na mainit. Halatang ilang oras na yung nakahain at naghihintay sa pagdating ko. May maliit na note sa tabi nito. Initin mo na lang kapag tulog na ako, mahal. Baka gutom ka pag uwi. Hindi ko na kinayang maghintay eh. Inaantok na talaga ako. Good night, mahal. Napaupo ako sa harap ng mesa habang hawak ang papel. May tumulong luha sa sulat. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako tumitigil. Siguro dahil naging makasarili na ako. Siguro dahil gusto kong maramdaman ang excitement na matagal ko nang hindi nararamdaman. O baka siguro dahil duwag ako. Duwag akong amining naliligaw ako ng landas.
At mas duwag akong sabihing, ayoko na sa asawa ko. Lumipas ang mga buwan. Napansin kong may mga pagbabago din naman sa asawa ko. Mas tahimik siya. Mas madalas siyang magising ng madaling araw. Kapag inaabot ko ang kamay niya sa kama, minsan gising na pala siya. Nakatitig lang sa kisame. Bakit gising ka pa? Madalas kong tanong. Wala lang. Hindi ka ba makatulog? May problema ba? Wala, ayos lang ako. Hindi ako naniwala, pero wala rin naman akong lakas ng loob na magtanong pa dahil sa totoo lang, takot akong marinig ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. May iba na ba? Isang linggo habang naglalaba ako ay nahulog ang wallet ng asawa ko mula sa bulsa ng pantalon niya. Yuyuko sana ako para pulutin yon nang may isang letrato ang lumabas. Luma na! Letrato namin noon nung bagong magkasintahan pa lang kami. At sa likod nito ay may sulat kamay. Kung dumating ang araw na mapagod ka sa akin, sana sabihin mo muna bago ka tuluyang lumayo. Mas kaya kong tanggapin ang masakit na katotohanan kesa sa mabuhay sa matatamis na kasinungalingan. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko maalala kung kailan niya sinulat yon. Pero para iyong nakadirektang tumama sa puso ko. Dahil yun mismo ang ginagawa ko eh. Pinapabuhay ko siya sa matatamis na kasinungalingan. At habang iniisip kong wala siyang alam, hindi ko napansin ang refleksyon niya sa salamin ng cabinet. Nakatayo siya sa may pintuan. Tahimik na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na nandun. Hindi rin ako sigurado kung nabasa niya ang takot sa mga mata ko. Ngumiti lang siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiting yun. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, nakita mo pala yan. Tumango lang ako at nilapitan niya ako tsaka kinuha ang litrato at binalik dun sa wallet niya. Pagkatapos ay hinaplos niya ang buhok ko tulad ng dati. Tulad ng isang lalaking walang kaalam-alam na iniiputan na siya ng ulo ng kaniyang asawa. Pero bago siya tuluyang umalis dun sa pinaglalabhan ko, ay may sinabi siyang hindi ko malilimutan habang buhay. Mahal, Sarah, kapag may gusto kang sabihin sa akin, hindi kita huhusgahan ha. Ang hiling ko lang, huwag mo sanang hayaan na ako pa ang huling makaalam. Nanigas ang katawan ko, Mama Mia. Pakiramdam ko tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung naghihinala na ba siya o baka matagal na niyang alam ang lahat. At sa unang pagkakataon sa 7 buwan ng pagtataksil ko sa kanya, mas natakot ako sa katahimikan niya kaysa sa posibilidad na baka sigawan at saktan niya ako. Mama Mia, 3 araw matapos ang usapan naming yun, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Jason. Mamaya, miss na kita eh. Matagal kong tinitigan ang screen. Hindi ko alam kung bakit. May kung anong bumibigat sa dibdib ko. Parang may boses na nagsasabing, huwag ka nang pumunta. Pero gaya ng mga nakaraang pagkakataon, hindi ko pinakinggan ang boses na yon. Nagreply ako ng, saan? Makalipas ang ilang segundo, pinadala niya ang pangalan ng isang hotel sa kabilang syudad. Hindi na bago ang lugar na yon. 4 na beses na kaming nag-check-in doon. Hindi na ako kinabahan. Yun ang masama kapag gumagawa ka ng mali ng paulit-ulit. Nasasanay ka na, Mama Mia. Mahal, may emergency meeting kami ha. Baka hindi ako makauwi mamaya. Sabi ko kay Rico habang nagsusuot ng sapatos ko. Nakatayo siya sa kusina, nagbabalot ng baon ko. Hindi niya ako tiningnan. Sige, ingat ka. Yun lang.
Tahimik niyang inilagay ang paborito kong ulam sa lunchbox. Pagkatapos ay inabot niya yun sa akin. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Okay. Bago ako tuluyang lumabas ay tinawag pa niya ako. Sarah, mag-iingat ka. Mahigit 1 oras akong nagbiyahe papuntang opisina. Mama Mia, sa buong pagtatrabaho ko nung araw na yon ay hindi ako mapakali. Para kasing may ibang kahulugan yung ngiti sa akin ng asawa ko habang paalis ako kanina. Pero nung matapos ang trabaho, nung nasa sasakyan na kami ni Jason, ay nawala na lahat ng iniisip ko. Pagdating namin sa motel, pamilyar na sa akin yung lugar. Pamilyar na rin yung receptionist. At yun ang lalong nagpabigat ng pakiramdam ko. Hindi na kami estranghero sa lugar na yun. Paulit-ulit na kaming nandun. Habang nasa elevator kami ay nakita ko ang sarili ko sa refleksyon. Hindi ko na nakikilala ang babaeng nakatingin sa akin. Maayos naman ang buhok niya, maayos ang makeup. Nakasuot ng damit na hindi ko kailanman isinuot kapag kasama ko ang asawa ko. Okay ka lang? Hindi. Hindi na ako okay. Sagot ko. Sarah, pwede bang itigil na natin to? Pwede naman kung gusto mo. Talaga ba? Hindi siya agad nakasagot. Pareho naming alam ang totoo. Pareho naming alam na dapat na kaming tumigil pero hindi namin alam kung papaano. Sa huli, Mama Mia, ay natuloy pa rin kami sa loob ng motel room na yon. Pagka-uwi ko ng gabi ay hindi pa tulog ang asawa ko. Nakaupo siya sa dining table. May 2 tasa ng kape. Isa para sa akin, isa para sa kanya na para bang hinihintay niya talaga ako. Kape? Tanong niya. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik at hindi kami nagsasalita. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan ay tumayo siya. May kinuha siyang maliit na brown envelope sa ibabaw ng refrigerator. Inilapag niya yun sa harap ko. Ano yan? Buksan mo. Nangangatog ang mga daliri ko habang binubuksan ko yon. Pagkabukas ko ay parang nawala ang hangin sa paligid. Mga larawan yon, Mama Mia. Ako at si Jason. Magkatabi sa coffee shop, magkahawak kamay sa parking lot, magkasabay na papasok sa hotel. Mama Mia, nagulat ako. Sa sobrang inig ng kamay ko ay isa-isang nahulog ang mga larawan na yun sa mesa. Pakiramdam ko kasabay ding nahulog ang buong pagkatao ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano sasagot sa mga nakaambang tanong ng asawa ko. Napatingin ako kay Rico. Tahimik lang siya. Wala akong nakitang galit. Wala akong nakitang puot. Kailan mo pa nalaman? Halos pabulong kong tanong. Nung nakaraang buwan. Sagot niya. Parang may sumabog sa tenga ko. Nakaraang buwan. Halos 1 buwan na pala niyang bit-bit ang kaalaman na yon. Halos 1 buwan na pala siyang paulit-ulit na nasasaktan. Bakit hindi mo ako kinumpronta? Dahil umaasa ako, Sarah, na isang araw, ikaw mismo ang matatauhan at pipiliin mong bumalik sa pagsasama nating dalawa. Sorry Rico. Pero umiling siya. Wag kang humingi ng tawad dahil nahuli kita. Humingi ka ng tawad kung totoo talagang nagsisisi ka. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagtulo ng luha niya, Mama Mia.
Unang beses ko siyang nakitang umiyak sa buong pagsasama namin. Hindi naman siya humihikbi. Tahimik lang na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Alam mo ba, tuwing sinasabi mong nag-overtime ka, gumagawa pa rin ako ng pagkain para sa'yo. Tuwing sinasabi mong nasa seminar ka, pinagdadasal ko lagi na ligtas ka at maging maayos ang seminar at maging isa ka sa pinakamagaling na nandun. At tuwing hinahalikan mo ko bago ka umalis ng bahay, alam kong dumediretso ka sa kanya pagkatapos ng trabaho. Napatakip ako ng bibig ko, Mama Mia. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinayang marinig pa pero nagsasalita pa rin siya. Bawat gabi, sinisisi ko ang sarili ko. Iniisip ko na baka ako talagang may pagkukulang sa'yo. Iniisip ko na baka ako ang may maling ginagawa. Na baka hindi talaga ako sapat. Wala. Wala kang pagkukulang, Rico. Sobra ka pa nga eh. Please, tama na. Tama na, Rico. Pero ngumiti siya. Alam mo kung anong masakit, Mama Mia? Hindi niya ako tinanong kung mahal ko ba si Jason. Hindi niya ako tinanong kung ilang beses akong nagtaksil sa kanya. Hindi niya ako tinanong kung anong ginagawa naming dalawa. Ang tinanong niya ay isang tanong na hanggang ngayon ay gumigising pa rin sa akin tuwing hating gabi. Tumingin siya sa akin at mahina siyang nagtanong. Nung niyayakap at hinahalikan mo siya, naaalala mo ba ako kahit isang beses lang? Hindi ako nakasagot dahil alam naming dalawa, ano man ang sabihin ko, hindi na ito mabubura ang 7 buwan kong paulit-ulit na pagsisinungaling at manluloko sa kanya. Hindi ako natulog ng gabing yun. Hindi rin natulog si Rico. Magkatabi kami sa iisang kama pero pakiramdam ko may napakalalim na bangin sa pagitan naming dalawa. Ilang pulgada lang ang layo ng kamay namin pero hindi ko siya magawang hawakan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Ako rin. Buong umaga kaming nasa bahay lang. Tahimik. Ang dating tahanang puno ng tawanan at simpleng kwentuhan ay naging napakabigat. Habang nakatitig ako sa tasa ng kape ay napansin kong nakasuot pa rin kay Rico ang wedding ring namin. Ako din naman. Nasa kamay ko pa rin ang wedding ring naming dalawa. Pareho naming suot pero pareho naming alam na may isang pangakong matagal nang nabasag. Bandang 10:00 ng umaga ay siya ang naunang magsalita. Pwede ba kitang tanungin, Sarah? Kailan mo ba ako huling minahal? Parang may humigpit sa lalamunan ko. Hindi ko alam eh. Hindi naman nawala. Sagot ko. Ngumiti siya. Huwag mo na akong pagsisinungalingan. Tahimik akong yumuko, Mama Mia. Alam kong tama siya. Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimulang magbago ang puso ko. Pero alam kong may mga panahong mas excited lang talaga ako makita si Jason kaysa sa umuwi sa piling ng asawa ko. Maya-maya ay tumayo si Rico. May nilabas na isang maliit na kahon mula sa cabinet. Inilapag niya yun sa mesa. Pagbukas ko, ay nakita ko ang mga liham ko sa kanya nung magkasintahan pa lang kami. Pati na rin yung ilang mga letratong pinakaiingatan ko noon. Pati na ang tuyong rosas na binigay ko sa kanya nung unang anibersaryo naming dalawa. Natawa pa nga siya noon dahil dapat daw lalaki ang nagbibigay ng rosas sa babae. Iningatan mo pala, sabi ko. Hindi ko kayang itapon. Alam mo ba, nung nagsimula kang umuwi ng sobrang late, inaamoy ko ang unan mo.
Baka sakaling maaamoy ko pa rin ang pabango ko sa'yo. Pero habang tumatagal, mas madalas ko nang naamoy ang pabango ng ibang lalaki. Parang may libu-libong karayom na tumusok sa dibdib ko noon, Mama Mia. Bandang tanghali ay tumunog ang cellphone ko. Si Jason. Paulit-ulit na tumatawag pero hindi ko sinasagot. Makalipas ang 5 minuto ay nag-message siya. Nasaan ka? Namimiss na kita. Nag-aalala na ako. Hindi ako nag-reply. Tumunog ulit. Tumayo si Rico. Inabot niya sa akin ang cellphone. Sagutin mo. Ayoko na. Sagutin mo lang. Mahina lang ang boses niya. Huwag mo na siyang paghintayin kung siya naman ang pipiliin mo sa huli. Hindi ko napigilang mapasigaw. Hindi. Hindi ko naman siya pipiliin eh. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Jason. Ilang ring lang ay sumagot agad siya. Sarah, okay ka lang? Jason, tama na. Tapos na tayo. Sarah, wag mo na akong tawagan pa, Jason. Wag mo na rin akong hanapin. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko kayang iwan ang asawa ko. Siya ba ang pinili mo? Tanong ni Jason. Napapikit ako. Hindi ko alam ang isasagot dahil ang totoo, hindi ko naman pinipili ang kahit sino. Sinubukan ko lang na iligtas ang natitira sa pagkatao ko. May asawa kasi akong tao at hindi dapat basta-bastang binibitawan ang pag-aasawa. Goodbye, Jason. Binaba ko ang tawag. Kasabay nun ay parang tuluyan ding bumagsak ang lahat ng itinayo namin sa 7 buwan. Mahal ko si Jason, Mama Mia. Totoo yun. Pero may asawa akong tao. Lumapit ako kay Rico. Lumod ako sa harapan niya. Hindi na ako naghanap ng dahilan. Hindi ko na sinabi ang mga katagang, napabayaan mo kasi ako. Hindi mo kasi ako napapansin. Nawala na kasi ang spark natin. Hindi ko yun sinabi dahil kahit alam kong totoo yun, lahat naman ng mga paliwanag na yun ay hindi naman sapat na dahilan para magtaksil. Pinili ko lang talagang magtaksil at wala nang ibang dapat pang sisihin doon kundi ako lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Ngayon hindi na siya umiwas. Hindi kagaya kagabi. Pero hindi rin niya ako hinawakan pabalik. Mapapatawad mo pa ba ako? Mahina akong tanong. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang ulo ko. Pinapatawad na kita. Napaluha ako, Mama Mia, pero bago pa ako makapagsalita ay dinugtungan na niya. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya pa rin kitang mahalin ulit sa parehong paraan. Nanigas ako sa kanyang sinabi. Tama ka. Hindi naman ako galit eh. Siguro nung una kong nalaman, nagalit ako. Pero habang tumatagal, habang paulit-ulit mong ginagawa, napagod na lang ako at naubos. Kinagabihan ay nag-empake si Rico ng ilang mga damit. Wag kang umalis please. Umiiyak kong sabi. Lumingon siya sa akin. Pagkatapos ay bumalik ang atensyon sa kanyang pag-eempake habang nagsasalita. Sarah, pumananatili ako dito, baka tuluyan na kitang kamuhian. Ayokong umabot sa puntong ang huli kong alaala sa babaeng pinakamamahal ko ay puro na lang galit. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay sinara niya ang zipper ng bag at dahan-dahan niyang hinubad ang wedding ring niya. Inilapag niya sa bedside table.
Hindi niya ito binato, hindi niya ito itinapon. Marahan lang niya itong inilapag. Gaya ng marahan niyang binitawan ang 8 taon naming pagmamahalan. Bago siya lumabas ng pinto ay lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon at sinabi ang mga salitang habang buhay kong dadalhin. Mahal pa rin kita, Sarah. Pero alam kong hindi mo na ako kayang mahalin. Dahil sarili mo nga, hindi mo nga magawang mahalin ng totoo. Isinara niya ang pinto, hindi malakas ang pagkakasira. Hindi marahas. Pero sa tunog ng pagsarang yun, parang gumuho ang buong mundo ko. Doon ko tuluyang naunawaan. May mga taong hindi sumisigaw kapag nasasaktan. Tahimik lang silang umaalis. Mama Mia, may mga taong naniniwalang ang karma ay dumarating agad pero hindi. Minsan, hindi ka naman agad pinaparusahan ng buhay. Hinahayaan ka muna nitong mabuhay, huminga, pumasok sa trabaho, tumawa kasama ang mga kaibigan. At sa bawat ordinaryong araw, unti-unti nitong ipaparamdam ang bigat ng mga desisyong pinili mo. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa katahimikan. At yun yata ang pinakamalaking parusa ko. 3 buwan matapos umalis sa bahay namin si Rico, opisyal na rin akong nagbitaw sa trabaho. Nung una, pinilit pa akong kausapin ni Jason. Pinupuntahan niya ako, tinatawagan. Hanggang sa isang araw, nagkita kami sa isang maliit na cafe. Hindi sinasadya. Pero nakita ako doon, Mama Mia, na may kahawak na kamay. Si Jason. Ibang babae. Pagtingin ko sa kamay ng babae ay walang bakas ng singsing sa kanyang daliri. Ibig sabihin, walang sabit ang babaeng to. Hindi katulad ko. Tiningnan ko silang dalawa. Si Jason ay hindi na tinago ang kanilang relasyon. Napatingin ang babae sa akin, kaya naman napilitan si Jason na ipakilala ko. Si Sarah, office mate ko. Sarah si Bridget, fiancé ko. Nagulat ako, Mama Mia. Paano niya sasabihin fiancé wala ngang singsing? Napansin nung babae na nakatingin ako sa kamay niya. Eto. Pinapagawa pa kasi yung singsing ko kasi masyadong maluwag nung nag-propose siya sa akin. Hi Sarah, punta ka sa kasal naming dalawa ha? Natahimik ako, Mama Mia. Nasaktan ako, oo. Dahil ang totoo, minahal ko naman talaga si Jason. Nagawa kong ang lukuhin ang asawa ko dahil sa kanya ng paulit-ulit. Pero hindi rin naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Dahil deserve din naman niya na magkaroon ng babaeng walang sabit. God bless sa kasal ninyo. Di na ako makakapunta dahil aalis na ako. Tumalikod ako. Pagkatapos noon ay wala na akong naging balita pa kay Jason. Hindi na niya ako tinext, hindi na niya ako kinulit. Wala na ring huling mensahe. 6 na buwan ang lumipas nang makatanggap ako ng mga papeles mula sa isang abogado. Maayos, tahimik, walang gulo. Walang habulan, walang siraan. Kasama roon, Mama Mia, ay isang sulat kamay mula kay Rico. Mabagal kong binuksan yung sobre at nanginginig ang kamay ko. Sarah, kung binabasa mo to, malamang alam mo na nag-file ako ng petition for annulment ng kasal natin. Ayokong matapos ang lahat sa galit. Ayokong ang huling alaala mo sa akin ay isang lalaking umiiyak o nagsusumamo. Pero mas pipiliin kong maalala mo ko bilang lalaking buong pusong nagmahal sa'yo kahit minsan. Pinapatawad na kita.
pero pinapalaya na rin kita. Huwag mo nang dalhin ang pangalan ko bilang tanikala ng konsensya mo. Dalhin mo na lang ito sana bilang aral. Sana balang araw kapag may taong nagmahal ulit sa'yo ng totoo, huwag mo na siyang saktan gaya ng ginawa mo sa akin. Maraming salamat sa 8 taon nating pagsasama. Hangad ko ang kaligayahan mo. Alam kong hindi mo na ako mahal kaya buong puso kong tatanggapin yon. Paalam, Rico. Mama Mia, umiiyak ako habang binasa ko ang sulat na yon. Yun ang huling alaala ko kay Rico. Yung pamamaalam niya. Ang sumunod na mga alaala ay dun na sa harap ng korte. Mama Mia, hanggang ngayon nililitis pa rin po ang petisyon na pinail ni Rico para sa kasal naming dalawa. Hindi na ako tumutol pa dun sa annulment na yon. Hinayaan ko na lang ang mga abogado namin na mag-usap. Hanggang ngayon inaantay pa rin namin ang desisyon ng korte. Pero ang huling balita ko, may ibang babae ng karelasyon ngayon si Rico. Yan ay 3 years after nang nagawa kong pagtataksil sa kanya. Ganun po kabagal ang Pilipinas sa annulment, Mama Mia. 3 years na ang lumipas pero wala pa ring desisyon hanggang ngayon. Pero kahit na walang desisyon, hindi ko na hinabol pa si Rico. Alam ko namang ako ang naunang magkamali. Mama Mia, pinadala ko ang sulat na to hindi para ipagmalaki ang ginawa kong mali sa asawa ko. Pinadala ko to bilang huling hakbang para sa pagpapalaya ko sa sarili ko mula sa mga kasalanan ko. Pagpapalaya ko rin kay Rico mula sa pagkakasala ko sa kanya. At pagtanggap ko na kahit kailan, hindi na maibabalik pa ang mga bagay na winasak ko. Maraming salamat po. Labis na nagsisisi at umaasa ng panibagong pagkakataon sa buhay. Sarah. Grabe, ang sakit ng kuwento ng buhay ni Sarah, no? Pero ganun talaga, lahat ng mga ginawa natin, lahat ng mga desisyon natin, lahat yun may kaakibat na consequences. Tama po ba? Oo, ganun yun. Hindi natin masasabi kung maganda ba ang consequence. Maganda siya kapag mabuti ang iyong ginawa, pero kapag masama, eto, masasaktan ka rin talaga sa kabayaran ng mga kasalanan mo. Ang hangad ko, Sarah, sana ay tuluyan ka na ring maghilom at mapatawad mo na ang sarili mo. At sana, gaya ng hangad ni Rico, balang araw kapag dumating ang pagkakataon na magmamahal ka ulit, sana alagaan mo na, sana pahalagahan mo na, at sana wag mo nang gawin ang mga bagay na ginawa mo sa kanya. At sana, God forbid, wag mangyari sa'yo ang kasalanang ginawa mo sa asawa mo. Maraming salamat at syempre, pakishare po ninyo na nakikinig ngayon tong kwentong ito dahil kapupulutan naman talaga ito ng matinding aral para sa ating mga tagapakinig at nalaman natin dito na hindi lang talaga lalaki ang nanloloko at nakakagawa ng mali at nakakagawa ng ikasisira ng isang pagmamahalan at pagiging mag-asawa, kundi pati babae din, diba? Wala talagang pinipiling gender ang panloloko ngayon. Charot lang. Hello ako sa ating mga members, Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, maraming salamat Ernesto Boyce, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Giana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, hindi na ako marunong ma-pronounce. Rico Sedanco, Colleen Bueno. Oy, Rico, ikaw ba to? Charot lang. Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at syempre,
Kay Freaky, maraming thank you sa pakikinig at pagmamahal ninyo lagi dito sa ating program. At hindi din ako makakalimot syempre sa ating mga subscribers. 'Di ba sabi ko sa inyo, babawi ako dahil di ko kayo nag-greet kahapon sa sobrang haba naman talaga ng kwentong yun. Hello ako kay Consigna Monralban, Raisa Sulaiman, Ernesto Lapas, Ivy Quintin, maraming salamat. Hello sa'yo. Hello din kay Charlene Baclohan, Lizelle Paderes, maraming salamat. Ashley 1212, hello. Hello din ako kay Sally Buma, Lina Ladeza, Aksa Heliana, Maricel Mina, Marie Custodio, maraming salamat. Marie Custodio, maraming thank you. Mary Grace Ruelo, LV Lapot, Lin 0017, Annabel Borja, Manilin Mandawe, maraming thank you. Elsie Lopez, Smackdax, hi ulit. Hi din kay Boss Bomb or Boss Boom. Ayun. Hello, Ana Flor Berdera. Maraming salamat sa araw-araw na pakikinig. At syempre, sa mga hindi nabasa, ayan, wag po kayong magsasawang mag-comment at manood at sumuporta dito sa ating channel. Pasasaan ba't mababasa ko rin yung pasya-shoutout ninyo dyan. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat sa pagmamahal at laging pananatili dito sa atin. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo. Bye-bye. Paalam. See you next time.